na makabalik sa kanilang mga sariling tahanan. Mamaya, makakausap din ho natin yung nanay nung 5 taong gulang na bata na nasawi dito po sa sunog na ito. Tingnan ho natin kung ano pa yung mabibigay natin tulong dito sa kanyang pamilya. So, ayan, kasama ho natin. Meron ho tayo ditong pang-breakfast, meron ho tayong lugaw, meron tayong pandesal, may kape, at may itlog. So, ayan ho, kahit paano ay makakatulong na rin sa ating mga kapuso na nandito ho ngayon sa covered court dito sa Sinagtala Compound sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. So ang tabayanan po ang ating serbisyong totoo mula po rito. Back to studio po tayo. Salamat Susan Enriquez. Salamat. At pasadanan natin ngayon ang mga maaksyong balita. Sa umaga ito, narito na ang Ronda Reports. Pasintabi po sa mga nag-aagaan po dyan. Naku, ito na naman po, isang fetus po ang natagpuan sa banyo ng isang fast food restaurant sa Camarin, Caloocan. At yan ang Ronda Report ni Tricia Zafra. Tricia. Igan, isang tinatayang 7 hanggang 8 buwang fetus ang natagpuan sa Camarin, Caloocan City. Ayon sa mga tanod ng Barangay 175, mag-alas 6 kagabi nang may tumawag sa kanilang manager ng isang fast food chain sa Almar area para isumbong ang pagkakaiwan ng isang supot na may lamang fetus sa tabi ng basurahan ng kanilang banyo. Nakabalot ng plastic at telang may tatakpan ng Red Cross Valenzuela ang munting anghel. Kinuha ng mga tanod ang fetus para ilibing sa Talas Cemetery sa Caloocan din. Malakas ang hinala nilang abortionist ang may gawa nito at iniwan lamang sa banyo ng food chain ang fetus dahil malinis naman daw yung banyo ng madatnan nila. Igan, malabo man daw na mahuli pa kung sino yung may gawa nito, isa lang ang kanilang masasabi, sana raw makonsensya naman siya. At yan ang aking Ronda Report mula sa Caloocan. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra. At samantala, isang bus at isang van naman nagbanggaan sa Regalado Avenue sa Fairview, Quezon City. At yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, patay ang dalawang sakay ng isang van matapos makipagtalpukan sa isang pampasaherong bus dyan sa may kahaba ng Regalado Avenue sa may Barangay North Fairview, Quezon City. Kaninang madaling araw, agad naman responde ang mga rescuers. Meron sa kabila nito ay hindi nakatakas sa kariting kamatayan ang dalawang sakay ng van. Sugat na naman ang di bababa sa 6 na pasahero ng pampasaherong bus. Hinanap namin ang driver ng naturang bus pero wala na ito sa lugar. Ayon sa konduktor, sumibat daw ito matapos ang aksidente. Depensa pa ng konduktor, hindi naman daw ganun kabilisan ang kanilang takbo. Nagkataon lang daw sumabay sa pag-U-turn na naturang van sa kanilang pag-overtake naman sa isang mga sasakyan. Pero pinasinungalingan naman ito ng ilang mga pasahero at sabi nila, mabilis daw talaga ang takbo ng naturang bus. Sumasandali ito, Igan, ay pinaghahanap na ng otoridad ang driver ng naturang bus. Patuloy naman ang investigasyon sa aksidente. Igan? Kala ko ba 100 km/h lang dyan, Oscar? Igan, sa may kahabaan na Regalado Avenue yan. Ayon na rin sa mga traffic investigator, pag ganitong madaling araw, talagang mabilis. Ay, hindi nasusunod. Oo, sa may Regalado Avenue yan, yung patungo dun sa may SM Fairview. O kaya nga. Madaling araw talaga. Pero meron ano yan eh. Makapansin natin, Igan, kung dadaan ka dyan, meron ang yellow lane dyan. Ibig sabihin, bawal talaga pag-overtake dyan. Anumang oras, medyo umaga man o gabi. Pero palibasa hindi nga nababantayan pag itong dito oras ng madaling araw ay sinasamantala raw to ng ilang mga driver. Okay. Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala mga kapuso, maraming beses na pong nabalita ang pagkakasabat ng mga binibentang double dead na karne o botcha. Kaya naman humiling na ang National Meat Inspection Service ng tulong sa Senado para mas patindihin ang batas kontra botcha. Tila wala raw kasing ngipin ang ating batas para sa mga nahuhuling botcha vendor. Ayon kasi sa Meat Inspection Code, multa lamang na 1 hanggang 10,000 piso o pagkakakulong ng 2 buwan hanggang 1 taon ang parusa sa mga mahuhulihan ng botcha. Suwestyon nila palakihin ang multa ng hanggang, ito medyo mabigat kalahating milyong piso at hanggang 6 na taong pagkakakulo. Hindi raw kasi biro ang perwisyo sa kalusugan sa pagkain ng karneng botcha. Ngunit hindi lamang daw sa issue ng parusa ang problema ng NMIS dahil kulang na kulang din daw ang kanilang tauhan na nag-iinspeksyon sa mga palengke at katayan sa bansa. Ikinagulat naman ni Senador Manny Villar na chairman po ng Senate Committee on Trade and Commerce ang napakaraming kilo-kilong double dead na karne na nakukumpiska sa ating mga pamilihan. Alam mo, bigyan ka rin sa NMI kasi kunyari kulang man yung tauhan nila,
Okay, araw-araw may nahuhuli sila. Pasay, Balintawak. Alam nila kung saan bagsakan yan. Problema, yung source yan kung saan eh. Dahil ang mga nahuhuli natin, driver, pahinante, ayaw na maituro kung saan nila kinukuha. Kaya nga stiffer penalties talaga. Dapat. Kasi walang takot eh. Ang dali lang magbayad. Tapos may ni-raid na dealer sa Bulacan, dininay naman. Sa kanila din ang gagaling itong mga botcha na ito. Dapat niya isama sa parusa, ipakain din sa kanila. Yun, kasi kailangan malaman nila yung takot. Diba, paano kung talaga nagkasakit ka because of that? They have Gusto to nyo know. mas they have to malupit, feel it. doon sa mahuli yung talagang dealer niyan, double dead na rin. Kasi masipag naman silang mag-ikot, diba? Yun nga lang, pag nahuli, napapakawalan ka agad kasi nga magkano lang yung multa, tapos kaya 10,000 lang hindi eh. naman sila pwedeng patagalin dun sa kulungan, kaya may babalik din yung Saka boss. pwede rin naman yung driver, siya yung namumuhunan. Oo. Di ba kasi tinatapon rin, akin na lang. Baka ganun din naman ang sistema nila. Tsaka pabalik, pahinga lang talaga. Tapos balik na naman eh. Wala yung walang baboy, takot. nakita mo, nag-8-8 sa hirap. Payat na nga eh. Payat na eh. Ito naman po, balitang sports naman po tayo. Todo sabak ngayon sa pagpapromote ng ating pambansang kamao na si Congressman Manny Pacquiao para sa kanilang nalalapit na laban ni Sugar Shane Mosley. At ang kanilang press con sa New York City, dinumog ng fans. At ngayon pa lang halos sold out na ang tickets para sa kanilang bakbakan sa Marso. Nagkaharap ang dalawang boxing giants, ngunit di tulad ng inasang tensyonadong press con, puro papuri ang maririnig sa magkabilang grupo. At matapos nito, dumiretso ang Team Pacquiao sa Washington, D.C. para sa nakatakdang pagkikita ni Manny at ni U.S. President Barack Obama. Pero kahit very busy si Manny sa promotion, hindi naman niya nakalimutang sorpresahin ang asawang si Jinky sa Valentine's Day. Uy, nakita nyo, mas ano sila ngayon, mas sweet sila, mas Parang open newlyweds sila. nga eh. Oo nga eh. Lagi nang may Parang surpresa si nagkakaroon. Manny kay Jinky. Pag Pero Valentine's. iba talaga pagkasama mo lagi ang esposo mo, no? Oo. Makes Tsaka yung everything kapit. better. Oo, nakagano'n yung ang Maganda rin yung yung partner ni Mosley. Oo nga, talaga. Wow! Ang ganda niya. Abangan natin si Mosley at laban niya kay Justin Bieber. Si Manny Pacquiao. At para sa mga nag-aabang naman dyan ng long weekend, ito po ang good news. Idineklara na pong walang pasok ang papalapitang February 25. Biyernes po yan next week. Magte-text Bilang ng pasok. paggunita sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Special po ang taong ito dahil ika-25 taong anibersaryo ito ng Bloodless Revolution. Ilang aktibidad ang nakakalatag tulad ng Freedom Tour para sa mga kabataan sa ilang mahalagang lugar na bahagi ng EDSA 1 na pinangungunahan o pangungunahan ng EDSA People Power Commission. Muli ring isa sa buhay ang pagsalubong nila dating Defense Minister Juan Ponce Enrile at General Fidel Ramos kasama ng masa sa EDSA. Nang talikuran nila ang rehimeng Marcos. Ang mga aktibidad ngayong taon tatagal ng 10 araw na magsisimula bukas February 17 at aabot sa February 27. Pero paglilinaw ng mga organizer, pribadong sektor ang gagastos ng selebrasyon at walang pondong ilalabas ang gobyerno. Uy, ano silver Swerte, anniversary, yeah. Swerte ang Pangulo, anak ni Tita Cory. Oh, kaya ganyan ang Dahil celebration. matagal-tagal tayo hindi nagsa-celebrate ng February 25 dahil yung nagdaang Pangulo, EDSA 2 siya. Diba? Tsaka ayaw niya ng EDSA 1 dahil magkalaban sila ni Tita Cory ng buhay. Pero may tingnan natin celebration nung magsasama uli si Enrile at si Ramos at kung makakatanong pa rin si Pangulo Fidel Ramos. Good luck. Hindi, ano naman yan athletic naman si Still exercising. Mr. Tabaho. Ayan. Galing na may mga tour. Pero schools lang ang walang pasok, diba? Opisina, kailangan mo pumasok. Hindi, kailangan kasi ipaalala sa new generation. Baka Oo, matuwa sila yung- tayo sa oo, hindi Egypt. nakakaalam. Nauna tayo dyan. Oo. Diba? Okay, samantala, isang nakakaaliw na robot, talagang kuha-kuha po eh. Nitong robot na ito, si Pangulong Noynoy Aquino. Binida po ng ilang high school student, kamakailan yan. Hindi man kahawig ni Pinoy, taglay naman daw ng robot na ito ang ilang katangian ng ating Pangulo. Halimbawa, magalang po itong robot na Pinoy na ito sa mga bisita na po at opo eh. Kaya rin daw nito makipagsabayan kaya sa mga dayuhan at kaya rin mag-English, mag-Spanish, at ganoon din sa Korean. Gumagana Korean. At tulad ni Pinoy, proud na proud din ito habang pinopromote ang ganda ng Pilipinas. Pakinggan natin si Robotic Pinoy. Just 2,000-year-old Harrison has been declared UNESCO World Heritage Site. 1995. Wow.
So, marunong din si President Noynoy ng Korean at Spanish. Ang galing. Galing talaga ng mga estudyante natin, ha? Oo. Pero nanalo yan, ha? Congratulations nila. Sa international competition. Sana ma-encourage Parang sila Japan eh. na hanggang matanda sila, they can invent some, diba? Yes, things. suporta. At eto naman ang nakakaaliw na balita mula naman sa Davao. At patuloy po ang paglaki doon ng ika-4 na Philippine Eagle na napisa sa Philippine Eagle Foundation. Wow! Kung noong isang buwan ay mas maliit pa sa ballpen ang bagong pisang eaglet, aba Ayun. ngayon pinaglalaroan na nito ang isang ballpen. Siya na yung naglalaro ng ballpen, ha? Nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang obserbasyon sa kondisyon ng baby eagle. Nakatakda itong pakawalan sa kagubatan kapag 2 taong gulang na ito. At syempre pagkatapos, imo-monitor po yan yung kanyang paglaki at saka yung kilos nito sa gubat Habitat. sa pamamagitan ng isang radio transmitter. At huwag kayo magtaka kung